Panginoon, baguhin po ninyo kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 2, verses 18 to 22, and I read it for you. Now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, "Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesus said to them, "The wedding guests cannot fast while the bridegroom is with them, can they? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast on that day. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old cloth, otherwise the patch pulls away from it, the new from the old, and a worse tear is made. And no one puts new wine into old wineskins, otherwise the wine will burst the skins, and the wine is lost, and so there are skins. But one puts new wine into fresh wineskins." Nagbabago pong mabilis ang panahon, ang mundong ating ginagalawan. Sa katunayan, kung titingnan po natin ang internet, ang paghusbong ng mga social media at iba't ibang platforms na ginagamit ngayon, talaga namang napakalaki na ng pinagbago ng mundo. Kung noon, analog, o bago pa man ang analog, manual, ngayon naman napakabilis sa pamamagitan ng iba't ibang platforms o mga gawain sa internet. Sa ating pong ebanghelyong binasa natin ngayong araw, napakinggan po natin sa bandang dulo na sinabi ni Jesus, "But one puts new wine into fresh wineskins." Bago. Kailangan natin ng pagbabago. Kailangan nating iwan ang mga luma na hindi kapaki-pakinabang, sapagkat may mga luma din na tunay ngang magagamit pa rin ngayon. Pero sa mga hindi na nararapat, sa mga hindi na kapaki-pakinabang sa ating buhay at pananampalataya, kailangan ng lisanin at kailangan magbago. Papaano natin ipapahayag si Jesus ngayong mabilis na nagbabago ang panahon? Papaano natin babaguhin ang ating sarili ngayong parami ng parami ang mga ideolohiya at filosofiya na itinuturo ng mundo? Paano tayo magiging tapat sa katuruan ni Kristo? Sa ating pagbasa, isa ang hindi nabanggit pero kailangan, ang pagsisisi. Kailangan nating palaging usisain ang ating sarili. Tingnan kung saan tayo kailangan magbago. Pagsisihan kung anuman ang mali na ating ginagawa, mga hindi tama na paniniwala, mga hindi nakatutulong sa ating pananampalataya. Pagsisihan natin ang mga ito at magbago tayo. Magkaroon nawa tayo ng panibagong lente ng pananampalataya na naayon talaga sa katuruan ni Jesus. Hindi natin iiwan, aabandonahin ang mga katuruan ni Jesus. Ngunit atin tong ia-adapt, atin tong ipapahayag kung papaano kabilis ang pag-inog ng panahon, ganon din sana tayo kabilis sa pagpapahayag ng mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, baguhin po ninyo ang aming pananaw sa buhay na hindi tama. Baguhin nyo rin po ang aming puso at sanayin palagi na magmahal sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.